Alam niyo po ba mga kababayan, ngayon ko napagtanto na talagang eto mga didisit na ito, mga iyakin po talaga yung mga yan. Lalo na po yung mga kaalyado ni Duterte. Ano po, katulad nitong si Atty. Topacio. Biruin niyo ba naman mga kababayan kanina, pinipilit po ni Jemmy Bondoc na makipagkamay. Eto pong si Topacio, dito po kay Atty. Jesus Palsis, na kung saan mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, kahit anong pilit ni Jemmy Bondoc na makipagkamay, eto pong si Topacio, ayaw na ayaw niya po. Bakit po mga kababayan? So sabi dito, basahin natin ayan, Topacio refuses to shake hands with Palsis. A tense moment at the Billionario News Channel studio as pro-Duterte lawyer Ferdinand Topacio refused to shake hand at the hand of the BNC anchor and kakamping lawyer Jesus Palsis after the latter was introduced by fellow BNC anchor Jemmy Bondoc, also as no supporter of the Duterte family, mga kababayan. Topacio said he did not want to exchange pleasantries with Palsis because I am not a hypocrite, mga kababayan, or hindi daw po siya hipokrito para makipagkamay dito daw po kay Atty. Jesus Palsis. So ngayon ito, panoorin natin mga kababayan. Yes, I'm not going to shake his hand because I'm not a hypocrite. Biruin niya mga kababayan na tinatawan-tawanan lang sila ni Atty. Jesus Palsis, mga kababayan, itong si Topacio. Masyado po palang iyakin to. Diba? Basta supporter talaga ni Duterte, mga kababayan, masyado po talagang iyakin. At eto na yung isang patunay. Biruin nyo pakikipagkamay lang. Kahit pasabihin mga kababayan, na yan ay taga-suporta ni Duterte at taga-suporta ni Leni Robredo, itong si Atty. Jesus Palsis, bilang pakikipagkapwa-tao, di ba mga kababayan, makikipagkamay ka? Ang problema kasi dito mga kababayan, hindi daw po hipokrito, ito pong si Topacio. Di ba kung titingnan nyo, yung pagkampi mo na nga lang dun sa mali, dun sa 18 nagpakilalang ex-marine, yun, isang patunay na hipokrito na mga kababayan. Di po ba, tsaka yung pagkampi niya kay Duterte na kahit mali na ang pinaggagawa, patuloy pa rin po niyang sinasamahan at kinakampihan, di ba mga kababayan, gawain na po yun ng mga hipokrito. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, speaking of hipokrito, eto pa yung isa. Ayan, dahil eto daw pong request ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na gamitin ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City, dininay daw po. Kasi sabi po dito sa News 5, basahin po natin deny. Senator si De La Rosa, ayan, deny si De La Rosa. Hindi inaprubahan ng Senado ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Sumulat si Senator Bato kay Senate President Tito Soto III para hilingin na manatili ang kanyang pamilya sa Senate Mansion para sa gaganaping CSAP top shooting competition sa March 26 hanggang 29. Ipinaliwanag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na kasalukuyang sumasailalim sa repairs ang mansion. Kailangan ding kasama ang senador kung gagamitin ng kanyang pamilya sa Senate Mansion, mga kababayan. Hindi pa ulit dumadalo si Bato de la Rosa sa mga sesyon sa Senado mula noong Nobyembre. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, hindi na nga nagtatrabaho, ang lakas pa ng loob na mag-request nito pong si Senator Bato de la Rosa. At ito pa yung isa sa pinakamatindi mga kababayan. Baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang natin yung binasa kong balita Ito pa yung isang patunay Pinayagan ng Senado ang hiling ni Senator Ronald de la Rosa na maggamit ng pamilya niya ang Senate Mansion sa Baguio City. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Teka, balikan na lang muna natin si gamit ng pamilya niya ang Senate Mansion sa Baguio City. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na sumulat sa kanya ang nagtatagong si Senator Ronald de la Rosa para hilingin na pagamitin ang kanyang pamilya ng Senate Mansion sa Baguio City. Ang Senate Mansion ay tuluyan ng mga senador kapag biruin nyo, hindi na nga nagtatrabaho, ang dami pang request. Hindi na nga nagpapapasok at kahit hindi na pumapasok, sumasahod pa rin. Pero ang dami pang hirit, mga kababayan.
Ano po, biruin nyo, konti na lang, iisipin ko na kaya nagsenador, itong si Senator Bato de la Rosa, para magpasarap buhay. Biruin mo, hindi na nga nagpapapasok, ang dami pang request. May aktibidad sila sa Baguio City. Sa sulat kay Senate President Vicente Soto III na may petsang kahapon March 12, hiniling ni De La Rosa na paggamitin ang kanyang pamilya ng Senate Mansion sa March 26 hanggang 29. Isinaad ni De La Rosa na doon tutuloy ang kanyang pamilya habang ginaganap sa Baguio City ang Chief of Staff ng AFP CAP 2026. Sinabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza hindi na pagbigyan ang hiling ni De La Rosa. Ito'y dahil tama lang may yan. ginagawa o may ongoing repair sa Senate Mansion. Kailangan din kasi nakasama si De La Rosa ng kanyang pamilya kapag ginamit ang Senate Mansion. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano. Bukod pa po dyan mga kababayan, kaya nga kung pag-uusapan po natin, yung patungkol po sa isang hipokrito, eto pa diba? Sabi nga dito sa DWAR, Abante Radyo, sa halip na pumasok sa Senado, plano umano ni Senator Ronald De La Rosa na magtungo sa Baguio City upang maglaro ng golf. Ay sa ulat, nakakuha ng kopya ang Abante ng liham na ipinadala ng Senador kay Vicente Soto III, kung saan humihiling siya na pahintulutan na magamit ang Senate Mansion mula Marso 26 hanggang 29, 2026. O sabi dito, golf gusto, pasok ayaw. Okay lang sana mga kababayan, yung kanyang pag-absent kung siya ay may malubhang karamdaman, pero hindi naman po talaga valid yung kanyang pagkawala sa Senado mga kababayan at yung hindi niya pagganap sa kanyang trabaho bilang senador na iniluklok na mga kababayang Pilipino po natin. Saan kayo nagkatana? Habang yung mga kababayang Pilipino po natin nagsusumikap, nagtatrabaho, lalo na at mahal ngayon ang petrolyo mga kababayan, talagang mahal din. Alam naman po natin na mahal din ang pasahe, talagang kung titingnan nyo, pumapasok pa rin po sa trabaho. Samantalang itong si Bato de la Rosa, palaro-laro lamang ng golf, tapos palakwalakwatsa lamang, pero diretso po ang pagtanggap ng sahod galing sa taong bayan. Yan po ba ay gawain ng isang matinong senador? Di po ba mga kababayan? Kaya nga kung ang pag-uusapan po natin, speaking of hipokrito mga kababayan, hindi rin po mawawala dyan yung sinasabing makapalang pagmamuka. Kasi kung titingnan nyo, di na nga pumapasok. Pero ganito lang pala ang pinaggagawa, nagpapasarap buhay lang pala, naglalakwatsa lang pala mga kababayan, ay ang daming trabaho na dapat po niyang ginagawa, lalo na at siya po ay senador na iniluklok ng taong bayan. So ngayon kung titingnan nyo rin mga kababayan, sabi po ni Sir Ronald Llamas, tigas talaga ng mukha ni Bato. Ni Bato, no? Gusto ba namang gawing Airbnb ang Senate Baguio Mansion para sa pamilya niya? Wow! O ayan mga kababayan, di na nga pumapasok, ang dami pang request, tapos mababalitaan ng taong bayan sa kabila ng krisis na pinagdadaanan ngayon ng ating bansa, lalo na at pamahal ng pamahal ang presyo po ng petrolyo, yung isang senador nagpapasarap buhay lang at diretso ang sahod, walang iniisip mga kababayan. Tuwing katapusan ng buwan, may sasahod, diba, kahit hindi nagtatrabaho. Ganyan po katamad at kahipokrito itong mga senador na kaalyado po ni Duterte. Di po ba? Anyway, mga kababayan, ito pa, pakinggan pa natin itong isang hipokrito mga kababayan. Sabi dito, nagsalita daw itong si Senator Robin Padilla at sinasabi po niya mga kababayan, sabihin man nilang tuta ako ni Duterte. Andun ako sa panahong nagkaroon ng pag-asa ang Pilipino na balang araw ay magiging progresibong bansa tayo. Ito daw po ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa at talagang ni Senator Robin Padilla, at talagang inaamin niya mga kababayan na siya po talaga ay tuta ni Duterte. Ito po Sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ang gusto nyo sabihin, pero andun ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw. Diba? Saan kaya kumukuha ng kapal ng pagmumukha itong mga ito mga kababayan? Yung isa, ibinoto ng mga kababayan Pilipino po natin para paglingkuran ang taong bayan.
Ito namang isa mga kababayan, ibinoto rin na mga kababayan Pilipino po natin para paglingkuran ng mamamayang Pilipino. Pero ngayon umaamin, natuta rin ng isang politiko. Kaya no, wala daw siyang pakialam kahit tawagin siya na tuta ni Duterte mga kababayan. Nandun na daw siya. Sa panahong may progresibo daw po yung bansa nung panahong si Duterte ang presidente. Paano nagkaroon ng progresibo ang bansa? Di ba mga kababayan, naghirap ang mga kababayan Pilipino po natin nung panahong nakaupo. Etong si Digong, lalo na nung nagkaroon ng pandemic tapos talamak pa ang nakawan sa pamahalaan po niya. Lalo na doon sa issue ng pharmaceutical scam. Alam niyo ba mga kababayan, sa totoo lang, di ba kung matatandaan nyo, marami sana mga negosyante ang tuwang-tuwa ng panahon na pumasok yung pandemic sa ating bansa. Kasi nga, alam nyo kung gaano kamahal yung face shield. Pero sa likod nun mga kababayan, marami din po ang mga umiiyak na mga maliliit na negosyante. Dahil nung nagmahal yung face shield, marami po ang bumili ng face shield ng mga maliliit na negosyante at nagbenta mga kababayan. Pero pagkabili po nila, ilang araw pa lamang yung nakakalipas, biglang bumagsak yung presyo ng face shield at malaki ang nalugi po sa kanila. At ako, saksi ako mismo dyan mga kababayan kasi kita ko yung mga kaibigan ko maliliit na negosyante kung paano umiyak dahil sa laki ng nailugi po nila. Tapos mababalitaan pa nila nung panahon na yon na talagang ninanakaw lang ang pera sa pamamagitan ng pharmaceutical scam nung panahon po ni Duterte. So paano nagkaroon ng progresibo? Kung ganon kalala mga kababayan, ang korupsyon sa panahon po ni Digong. Buti na nga lang sa panahon ni PBBM nabisto po yan. Di po ba ng gobyerno ni PBBM? Anyway, tuloy pa natin. Ay magiging progresibo tayong bansa. Ito ay umaakyat ka na sa kategorya ng pagiging bayani. Kahit aminin natin at hindi, suportado mo si Digong o hindi, ginawa na natin siyang bayani. Para siya ay dumadaan sa paglilitis ng mga dayo. Alam niyo mga kababayan, si Duterte hindi pwedeng maging bayani yan. Kasi unang-una mga kababayan, wala namang nagawa itong si Digong para masabi na siya ay naging bayani. Pagiging bayani ba? Yung nagpatumba ka ng marami mga kababayan Pilipino natin habang yung mga kaalyado mo pinatakas mo? Hindi matatawag na bayani yan mga kababayan. May bayani ba na naging tuta ng China? Walang bayaning ganon. Ang totoong bayani mga kababayan, yung mga teacher, yung mga kababaeng OFW po natin, yan yung mga totoong bayani na alam ko. Kasi yan po talaga yung nakikipagsapalaran, pati yung ating mga kasundaluhan. Yan yung mga totoong bayani na alam ko na tapat sa kanilang tungkulin. Di po ba? Yan yung mga bayani, hindi si Digong. Anyway, tuloy pa natin. Ginawa na natin sa bayani. Kaya sana lang magsama-sama tayo na dumating ang araw na makauwi din si Digong. Nako? Kasi mas maganda yung bayaning buhay. Kasi matagal na tayo maraming karanasan na bayaning namatay. Ayaw natin yun. Gusto natin buhay si Digong, malagpasan niya ito. Matapos na ang kaguluhan sa Pilipinas dahil ang gulo-gulo na ng mundo para makaabante tayo. Isa ka na sa nagpapagulo ng Pilipinas, Senator Robin Padilla, kung alam mo lang. Sa totoo lang mga kababayan, isa po si Senator Robin Padilla sa nagpapagulo ng Pilipinas. Kung alam lang sana niya. Kasi unang-una kaya ka lang naman kasi ibinoto ng mga kababayan Pilipino natin. Kasi nangako ka na isusulong mo yung federalism na hindi na nangyari. Kasi nga puro kapalpakan yung pinaggagawa mo dyan sa Senado. Diba biruin nyo mga kababayan, kaya lang naman nanalo yan. Kasi nga unang-una bukod sa naging salim pusang kitkit, doon po sa Unitem, at pinagkatiwala ng mga Marcos loyalists itong si Robin Padilla, maliwanag din naman mga kababayan na ito pong si Senator Robin Padilla ay nangako nang isusulong niya ang federalism, yung pagbabago dito po sa ating bansa para maging progresibo yung ating bansa. Pero nasaan na ngayon? Matatapos na ang term mo, Senator Robin Padilla, wala ka pa rin nagagawa? Di po ba? Matatapos na ang term niya pero wala pa rin siyang nagagawa. Ganun po mga kababayan, hindi ko naman pwedeng sabihin kainutil, pero ganun po mga kababayan na nakikita ng mga kababayan Pilipino po natin kay Senator Robin Padilla. Wala pa siyang nagagawa na masasabing yun yung legasiya po niya. Kaya nga sa totoo lang, yung tiwala na ibinigay sa iyo noong 2022, sinayang mo lang, Senator Robin Padilla. At ngayon umaamin ka
na tuta ka ni Duterte. Kasi yun naman ang nais nating lahat. Nais nating magkaroon ng progreso ang bansa natin. Bakit ba maraming OFW dito? Bakit marami ba migrante dito na pumupunta? Kasi nakikita nila na pwedeng maging parang Netherlands din ng Pilipinas basta magkaroon tayo ng magaling na leader. Kaya naman yun eh. Yun naman na pag pinagsama-sama natin ang Ricardo, hindi ito fans club. Senator Robin, tanong ko sa'yo, nagawa man ni Duterte na pagandahin ng Pilipinas nung siya ang presidente? Nagawa ba ni Duterte na habulin yung mga kaaliyado niya o yung mga kaibigan niya na di umano'y drug lord? Nagawa ba ni Digong yon? Hindi. Anong ginawa ni Duterte? Ginamit niya yung posisyon niya bilang presidente para i-weaponize yung mga maliliit na pobreng kababayang Pilipino po natin. Yun yung ginawa ni Duterte, Senator Robin. Eh, ang problema sa'yo, salita ka ng salita, di ka nag-iisip. Fans club in a way. Maraming umahanga kay Digong pero mas more on political to. Yung tingin ng tao, nakaramdam sila ng pwede. Yung nakikita namin sa ibang bansa, yung nararanasan namin sa ibang bansa, pwede palang gawin sa Pilipinas. Basta merong leader na iron hand. Yun ang kailangan natin. Parang Lee Kuan Yew. Yun eh. Yun lang ho. Wala ako sabihin nila, ito si Senator, masyado itong tuta ni Duterte. Eh, tuta ka naman Sabihin talaga. na ho, ang gusto niyong sabihin, pero Tuta ka talaga, Senator Robin Padilla, ako na nagsasabi. Tuta ka talaga ni Duterte. andun ho ako sa mundo na nung panahon ni Digong, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng pag-asa na isang araw ay magiging progresibo tayong bansa. Senator, ano po Teka yung lang, haba. Senator, Pulis, huli na tayo. ano po yung masasabi niyo, Senator, doon sa suporta ng mga Pilipino na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala, Sen, para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi naman pwedeng mawala yun. Kasi maraming natulungan ang ating dating Pangulo. Hindi pa siya presidente, mayor pa lang siya, congressman pa lang siya, fiscal pa lang siya. Eh nagkaroon na ng magandang karanasan sa kanya ang taong bayan. Sabi nila, Marami daw natulungan si Duterte, lalo na daw nung fiscal daw po etong si Duterte. Eh sino ba mga tinulungan ni Duterte? Di ba yung mga kaalyado niya na mga negosyante yung iba? Na kung saan mga kababayan mismong inamin po ni Duterte na nagtatanim siya ng ebidensya. Di ba mga kababayan, tulong bang masasabi yun? Siguro tulong na may pakinabang siya. Yun, pero yung tulong na bukal sa loob, walang ganon. Ang mga Duterte, tandaan nyo po yan mga kababayan. Dahil kung may malasakit, ang mga Duterte, hindi sana mga kababayan nila ipaparamdam sa taong bayan yung katamaran po nila at yung hindi nila pagsusumikap at pagtatrabaho para po tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin na nasa laylayan. Eh, ang problema ngayon, nasaan ba? Ano ba ginagawa na mga Duterte habang may crisis o may krisis na pinagdadaanan yung mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga nasa ibaba? Nasaan ba mga Duterte? Puro po na lang ang pinagsasasabi. Lalo na itong si Sara Duterte, mga kababayan. At saka kung talagang may malasakit itong si Sara Duterte, at itong mga Duterte, itong mga kapatid ni Sara, sana kausapin nyo si Sara Duterte na pumayag na silipin yung kanyang salin. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, mukhang ayaw po ata pumayag ni Vice President Sara Duterte na silipin yung kanyang salin doon po sa kanyang impeachment o posibleng impeachment po niya. Ibig sabihin, takot po si Sara Duterte na ipakita o ipasilip yung kanyang salin. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo yung sinasabi dito ni Senator Robin Padilla, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito po ay isang malaking kasinungalingan. Ano po, dahil kung titingnan nyo mga kababayan, itong si Senator Robin Padilla, wala namang pinagkaiba ito dito kay Rowena Guanzon na nagdaldal lang ng kaunti, or ibig sabihin mga kababayan, nag-ingay lang ng konti, abay gusto ng tumakbong senador. Di po ba? So ngayon kung titingnan po natin ayon po dito sa Coach Banateros Online, basahin po natin sabi po dito, ayan, Senator Guanzon sa 2028, kinumpirma ni dating COMELEC Commissioner Atty. Rowena Guanzon ang pagtakbo niya bilang senador sa darating na 2028 national election.
Eh kung hindi ka nga nanalo nung tumakbo ka sa party list, 'di ba, bilang isang party list, kung hindi ka nga nanalo, sa tingin mo mananalo ka bilang senador? 'Di ba mga kababayan, biruin nyo nag-ingay lang ng konti, tapos gustong tumakbong senador? Di po ba? So ngayon sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Sa pagtitipon ng Cebu Alliance for Duterte 2028, sinabi ni Guanzon, sa totoo lang, ang sa akin ay tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyong lahat. Dahil naniniwala ako sa inyo, tatanggapin ko with all my heart. I will fight for the Bisaya 20 years nang walang Cebuanong senador. We will reclaim our seat in the Senate. Yan po yung sabi mga kababayan ni Rowena Guanzon, na isang pahiwatig na siya daw po ay tatakbo sa Senado bilang senador sa darating na 2028. Eh eto nga mga kababayan, isipin nyo na lamang. Kung yun pa nga lang pagtakbo po niya bilang first nominee ng PWD party list ata yun, mga kababayan, pakitama na lamang po ko, ay hindi nga siya pinalad sa pagiging senador pa kaya. At yung pagiging masamang ugali po niya na ipinakita niya doon sa Rockwell, Makati, kung paano siya nang hiya doon mga kababayan, sa tingin nyo gusto ng taong bayan yan? Siyempre walang magtitiwala dito. Kasi mga kababayan, wala po itong pinagkaiba kay Robin Padilla, kina Senator Bato de la Rosa, na talagang mga inutil at walang ginagawa. Di po ba mga kababayan? Kaya nga para sa akin, in my personal opinion, much better, Senator Rowena Guanzon, magpahinga ka na lang. Kasi hindi ka naman mananalo. Lalo na at kita na ng taong bayan kung anong ugali meron ka. Di po ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, etong ginagawa ni Rowena Guanzon, pang-uuto ito dun sa mga DD shit. Kasi nakita niya kung gaano kadaling utuin yung mga taga-suporta po ni Digong, na magsalita ka lang ng konting pagsuporta kay Duterte at tumakbo ka sa posisyon, iboboto ka ng mga DD shit. Kasi nga, boto lang ng boto yung mga DD shit, hindi naman nag-iisip. At yan po ay marami na po nating beses na nasaksihan, lalo na sa mga Kalye survey. Pagka tinanong nyo yung mga DD shit kung ano ba nagawa ni Sara Duterte, walang maisagot. Pag itinanong nyo yung mga DD shit kung bakit hindi dapat ma-impeach etong si Sara Duterte, sasabihin lang nila hindi, pero wala silang maisagot na dahilan, mga kababayan. At yan yung sinasamantala ngayon nito pong si Rowena Guanzon at nung iba pa mga kaalyado nito pong si Digong. So kayo, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo po ba, eto kayang si Rowena Guanzon, mga kababayan, yung ginagawa nito ay isang paraan ng pang-uuto sa mga DD-shit dahil alam nito na madaling utuin yung mga taga-suporta ni Digong? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa usapin po natin na ito.